Walang magawa ang ilang pasahero na stranded sa isang bus terminal matapos na-delay ang kanilang mga biyahe patungong Bicol Region dahil sa tinding traffic sa Camarines Sur. Ilan daw kasi sa mga pangunahing kalsada roon ang napinsala dahil sa mga nagdaang bagyo. Pero may ilang bus terminal naman ang hanggang ngayon ay matumal ang biyahe ilang araw bago ang Pasko. Narito ang balita ni Sheena Torno. Halos 8 oras nang nakapila sa bus terminal na ito sa Quezon City si Arnel na pauwi ng Sorsogon para doon magdiwang ng Pasko. Ilang buwan din daw siyang hindi nakauwi sa probinsya dahil sa Metro Manila ito nagtatrabaho bilang isang construction worker. Pero umaga dapat ang kanyang biyahe, ngunit sa mga oras na yan ay hindi pa siya nakakaalis. Wala raw siyang magawa dahil bayad na ang tiket. Talaga, wala na kayong choice no choice na eh. Mahabang pasensya ba ang kailangan? Oh ma'am, kailangan pasensya kasi kung hindi ka maghihintay ng pasensya, wala. Wala masakay, kahit saan kayo umikot, wala talaga na eh. Dito na lang masasakyan namin, kulibok-bok. Paliwanag ni Mylene, ticketing officer sa naturang terminal, na delay daw kasi ang dating ng mga bus na pabalik ng Metro Manila dahil sa tindi raw ng traffic sa Ragay, Camarines Sur. Ilang pangunahing kasada kasi ang nasigla sa mga nagdaang bagyo. Every time natatawagan namin yung mga empleyado namin, sinasabi nila na, ayun, bigayan niya, ganun katagal. So, kumbaga, tambak sa kabilang way, kasi nga one-wayhan po. Sa kabila naman bigayan. Minsan, kaya lalong nagiging traffic kasi yung salubong may sisingit na sasakyan, lalong nagkaka-traffic sa Bicol. Ang bus terminal naman na ito ay fully booked na rin ang mga biyahe patungong Bicol Region, Bohol, Leyte at Samar. Sabi ng ticketing officer rin na si Lisa Gonzales, kakaunti lang din ang mga bus nila na papunta ng probinsya. Nag-advance reservation din po. Wala na kaming slot. Hindi naman pwedeng pipilit namin kung wala na talaga, kawawa naman din. Ang pasaherong si Mika, maaga raw nakabili ng tiket sa naturang terminal para hindi maubusan. Kaya excited na excited siyang makauwi ng Masbate para sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Sobrang saya ko po makauwi ako ng probinsya. Magbabanding po kami sobra para makapiling ko talaga sila. Pero hindi lahat mapalad na makabook ng tiket ng maaga para makauwi ngayong holiday season. Kaya si Revi na uuwi sa probinsya, tumungo na sa kaparehong bus terminal para bumili ng tiket pa Northern Samar. Nais daw kasi niyang makapiling ang buong pamilya sa pagsalubong ng Bagong Taon. Nakaraang taon, mahirap talaga umuwi ng hindi ka nagpapareserve kasi lalo na punuan ngayon yung mga bus eh. Kaya mag-aantay ka talaga ng kung saan yung maisland. Kung ang ilang biyahe halos fully booked na, iba naman ang sitwasyon sa ibang mga bus terminal, lalo na sa kahabaan ng EDSA Cubao. Ang biyaheng panorte na Baliwag Transit Terminal kasi ay hindi gaanong ramdam ang mga pasahero. Kasi sa ngayon, matumal pa talaga tayo dahil kanina pa nga namin tinitingnan yung mga umaalis na bus saka yung interval. Medyo matagal pa siya. Kasi ang inaasahan namin talaga bukas pa yan o by Monday. Ang uwi kasi karamihan dyan sa mga pasahero natin, yung mga Christmas party pa. Pero makakaasa naman daw yung mga pasahero na uuwi patungong Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija ay sapat ang kanilang mga bus na palabas at pabalik ng Metro Manila. Kaugnay niyan, may mga pasahero ring minabuti na umuwi na rin ng mas maaga at hindi na sumabay pa sa exodus o dagsa ng mga pasahero sa terminal. Kagaya na lamang itong pamilya ni Arjen Gaspar Tongko na pauwi ng Nueva Ecija. Kasi baka kung sa next day pa, baka mas maraming tao may dalawa akong kids. So, mas nag-decide ako na ngayon na kasi para hindi na ako pumila. Mahirap sa biyahe kasi namin, minsan walang reservation ng ticket. So, pipila ka talaga Samantala ilang tauhan naman din ng Land Transportation Office o LTO ang nag-ikot sa mga bus terminal sa EDSA Cubao. Ito'y upang alamin ang sitwasyon ng mga pasahero na uuwi ng probinsya maging ang kondisyon ng mga driver at bus. Mga sasakyan din, kung ito ba ay roadworthy, rehistrado, ligtas bang sakyan ng mga mananakay. Isa sa mga dahilan ng pagkamatay ng mga tao ay ang mga road accident o iniingatan nating mga mananakay na ligtas na makauwi. Bukod dyan, pinalalahanan din nila ang mga driver na sumunod din sa mga batas trapiko upang maiwasan ang aksidente. Ngayong buwan daw kasi ay marami-rami ang mga napaulat na aksidente na kinasasangkutan ng mga bus at truck.
Halimbawa raw dyan yung kamakailan lamang na karambola ng mga sasakyan sa bahagi ng Maynila at Parañaque. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.